At today, pag-uusapan natin yung aming wedding. Let's start. Una sa lahat, so ayan, congratulations sa wedding mo. At sa yung wedding din. Theme namin ay Beauty and the Beast na naisip niya. Favorite niya kasi si Belle. So ginawa niya akong beast sa kasal namin. Pero ang totoong beast daw siya. Hindi ikaw. Hindi ako pala. Pero crush niya ako. Ikaw may crush. Sa akin. Crush ka sa akin. Ang first na masasabi ko is thank you Lord dahil naging posible yung wedding at lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng effort namin, masasabi namin na sulit. Ikaw, ano masasabi? Maganda yung weather. Okay. And super na-appreciate namin yung nakapunta. Lalo na yung sa mga galing pa sa malalayong lugar. Kasi So next naman, ano yung pinaka-favorite moment mo nung kasal? favorite moment. Madami akong favorite Isa lang. moment. Isa lang? Kissing scene. Nice! Seryoso ka? Hindi joke. Ang pinaka-favorite moment. Hindi. Favorite moment ko is yung nagbanggitan na tayo ng vows. Bakit? Kasi maganda yung reminder sa ating dalawa. You know, hindi naman perfect yung pagsasama natin. Mag-away tayo, hindi man laging happy. So, we need that reminder. So ako naman, yung favorite moment ko, favorite ko din yun, pero personally, yung pipiliin ko is yung time na lumabas na si Michael dun sa curtain. Parang iba yung pakiramdam na this is it. Parang ganun yung feeling ko na ito na yun. Ito na yung moment na pinaka-aantay ko. So, actually, pinaka-aantay namin. Tapos, nagulat ako kasi, di ba, nakasal namin sa civil. Pero, iba pa rin talaga yung pakiramdam ko nung binuksan na yung curtain. Tapos, nakita ko na siya. Parang, sabi ko, yun yung pinaka-time na nasabi kong worth it. Tapos, na-remind ako, susunod na yun, na-remind ako yung totoong meaning ng kasal. Hindi yun about mga bisita, hindi siya about sa kung gaano kaganda yung wedding. So, the true meaning of wedding is about sa aming dalawa. Yung time na pagsasama ng dalawang tao with the presence of the church, na people na nandun with Jesus, na siya yung naging sentro nung araw na yun. Nung bumababa na siya, hindi mo talaga maiwasan na maging teary-eyed out of the emotions. Sama-sama na eh. Emotion na happiness, pagod. Nakita ko yung iyak-iyak. Hindi naman. Sa picture. Sabi ko, ang mahala ka sa Pero kidding aside, yun nga, sa sinabi ko rin na pag nalaman nyo yung totoong meaning kung ba't ito ginagawa yung way, parang it lifts off the burden na kailangan mong ma-meet yung expectation. Kasi wala namang expectation. Nagkakaroon lang na expectation dahil minsan yung perspective natin, nakala natin, kailangan natin i-please yung mga tao, kailangan natin pagandahin yung kasal kasi para hindi nakakahiya sa mga bisita. Pero pag iniisip nyo talaga ng mabuti, hindi talaga yun yung dapat nating isipin pagdating sa wedding. Kasi tungkol sa inyong dalawa yun eh. Kayong dalawa yung, oo. Tsaka syempre si God. So ayun lang, para lang hindi rin kayo masyado ma-pressure sa mga gusto magpakasal. So hindi nyo kailangan i-please kahit sino man. So next naman, ano naman yung mga favorite picture mo? Dami eh. Ilan ba dapat yun? So importante lang tong part na to kasi syempre yung mga pictures, mga videos, yan yung parang pwede nating balikan in the future. Sila yung mga nakaka-capture ng mga beautiful moments ng araw na ito. So gusto ko malaman yung mga favorite na pictures na napili mo. Ilan yun dapat? Ilan ba guys? Tatlo, pwede na. Tatlo? Apat to nga. O sige, tumawad ka. So, yung first natin is yung picture nung reception. Ang ganda kasi. Para tayong... Pakita mo sa kanila. I-flash mo na lang sa pakita screen. mo muna. Para tayong Marian and Ding Dong. Grabe ka naman, Marian and Ding Dong. Ang ganda. And then kasi, yung nakuha kasi ni Miss Chi dun sa Agots, yung setup namin dito. So, Beauty and the Beast. Tapos, ang cute, kinikiss mo dito sa aking sentido. Ayan, ganda. Tapos, next naman, picture with family. Waki. Waki. Kasi, hindi na kami nakakapagpa-family picture ngayon. Oo nga. Kaya meron kaming ganito. Tsaka ang ayos ng mga suit namin dito. Nakapostura kami dito. Oo. Tapos, hindi nyo alam yung behind the scene dito. May for the iyak-iyak moments to. So, sobrang memorable sa akin yan. And then, next is this one. Gusto ko to. Yung parang may mga something halo. Ang ganda nung kuha. And, parang ang magic. Oo, tulog na ako. Antok na kasi ako dito. So,
So, ang magical kasi niya. Ayun. Tapos, ang lakas maka Beauty and the Beast. And then next, the last one, ito. Medyo nasad ako dito sa karawahe ko kasi akala ko masasakyan ko siya. Tapos medyo iikot-ikot ako. Kaso, ginabi na kami, tapos kulang na sa time. Pero at least nakasakay naman kami. Tapos, inedit niya. Ang ganda. Ang ganda. Merong may sun. Tapos hindi yan sun. Ano to? Ilaw yan. Ay, ilaw. Ayan, ang gundo. Ayun, apat. Ayun, nalaman na nilang edited. Ako first, itong dance namin or yung walk namin palabas ng aisle. Kasi ito na talaga yung parang tapos ingay naman dito. Ayun yung background music natin. Hindi naman kailangan nun eh. Sige. I-explain ako ano maririnig nila doon. Sasalita ako, kumakanta ka. Go na! Huwag ka na malungkot. So kaya ako favorite dahil ito na yung parang indication na tapos na yung kasal kahit na may reception ba pero at least kasal na talaga kami. Ayan, so next naman itong picture na ito with the abay kasama yung bridesmaid tsaka groomsmen. So ang cute lang din tignan kasi syempre nag-effort tong mga to. Tapos parang ito na yung parang celebration picture namin na magkakasama after the long day, di ba? Tapos kita niyo naman yung kulit ng aming groomsmen tsaka bridesmaids. So na-appreciate talaga namin sila for being ready or being game sa lahat ng paggawa ng mga photo and video, diba? So, ayan. So next naman, ito. Favorite ko yan dahil ang ganda ng LED. Kasi gawa ko yun. Alam mo yung every detail. Kasi ako, critical ako dun sa maliliit na details eh. So sa picture na ito, baga yung puzzle piece, no? Parang nag-fit in yung bawat piece dito sa picture na to at ganun din sa kasal namin. Sa picture na to, sobrang pasok lahat. Yung suot namin, yung rose na nasa gilid, tapos yung LED, sumakto pa yung blue na ikot na ganun. So, perfect para sa akin. Yung setup na to. Para siya may fireworks. So, ayun. Marami pa akong favorite pero dahil sumunod ako sa rules ng 3 lang. Ayun yung favorite ko. So, eto na. Last, yung pinaka masasabi mo embarrassing moment. Isa lang. Isa lang? Ikaw muna. Umihi ako. Tapos? Kasi, yun? Nung reception mismo, tapos nakain pa yung Nakakaya ba umihi? Hindi, kasi, diba laki nung gown ko, tapos may petticoat pa kasi yun. E di, nasisakan nila ate Juday. Dalawa sila, tapos pinamahan nila ako mag-uwi. Tinas nila, tapos, Kita pet ko. Kasi kailangan dalawa mag-ganon eh. Mahirap eh. Hindi naman pwede hubarin. Yun lang naman. Dapat din ako humihi pala nun. Nag-catheter ka? O kaya diaper. Ako naman. So yung pinaka-embarrassing, siguro yung nag-perform ako. Kasi nawala ako sa tempo eh. Nauna ako dun sa instrumental. Though alam ko hindi naman nila halata yun ng mga audience. Pero kahit na bilang isang performer kasi gusto ko rin magandang performance ko. So ang nangyari kasi noon, sobrang overpowering ng microphone ko dun sa instrumental. So hindi ko na marinig instrumental ko. Marinig instrumental. Kumbaga hindi mo na kailangan i-EMA remove sa sobrang lakas ng mic. Yun, so hindi ko nasabayan. Nauna ako, naiwan ko instrumental. Pero nakabawi naman sa gitna. Kaya lang syempre, so maganda syempre. Hindi naman ako like nag-perform para lang for the sake of makapag-perform. Critical ako dun sa mga ganung bagay. Kaya nagsisituloy ako na dapat bumili ako ng in-ear monitor. Pero bawi ako sa susunod. Pero masaya yung wedding. Close yung remarks. Ayun, sabi niya, masaya wedding. Sa ang ending, kahit malaki yung nagastos, masaya yung wedding, super worth it, na-honor natin si Lord. And, ayun, parang ang ganda kasi nung feeling. Iba pa rin yung feeling nung talagang church wedding. Iba talaga, promise. May something in your heart that's burning inside. Wow. Lalim. Like that. And parang naging super intimate siya kasi, alam niyo. May feeling ang may parang feeling lahat kakilala.
So yun, sa akin naman closing remarks. Ayoko lang na i-emphasize yung ganda ng wedding. It's more about the true meaning. Kasi pag inuna mo yung totoong meaning ng kasal, gagalaw na si God para pagandahin niya yung wedding niyo. Tapos sa mga future ikakasal, ayun, alisin niyo yung pressure. Walang pressure itong kasal kasi it's about you, between you of your partner and God. Hindi mo kailangan i-please kahit sino. Kasi at the end of the day, pag focus mo is to please your bisita, mangyayari lang is mapipressure lang kayo. Yung burden sobrang bigat na hindi nyo kayang i-carry kasi hindi naman yun yung totoong meaning ng kasal. Baka imbis na mag-enjoy kayo sa kasal, hindi maganda experience. So, alam ko rin naman na gusto nyo mag-effort, gusto nyo yung perfect kasal for the photo and video, for the memories, diba? Again, lahat yan will all manifest kapag inuna nyo yung true meaning ng kasal, kung ba't nyo siya gagawin. It's to honor God, it's the will of the Lord na gusto niya kayong makasal. Release yourself from the burden, from the pressure, and focus on God. And so hopefully guys, yung vlog na to may natutunan kayo or meron kayong napulot na aral and sa wedding namin. Yan. So if ever may mga question kayo sa baba, comment lang kayo. And hopefully maging weekly na tong vlog na to. At least once a week. Pag-pray nyo na sipagin kami. So ayan, thank you for watching. Close mo na. See you on our next one. Please support us. Bye! Pakita mo ko mo. Sanahan mo. Gawin. Dito dito sir. May tama sila, may kasama. No pa niya. Slide.